bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa simpleng pagkomento mo, may kapwa manonood kang makakabasa at mararamdaman niyang hindi pala siya nag-iisa sa gabing tahimik, sa umagang malamig o sa oras na kailangan niya ng kaunting pag-asa. Dahil ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang dalagang walang halos maipagmalaki sa buhay, pero may pusong kayang magbigay kahit siya mismo ay halos wala nang matira para sa sarili. Sa bayan ng San Isidro, may isang makipot na iskinita sa likod ng palengke na tinatawag ng mga tao na Daang Mabini. Doon nakatira si Mireya Salcedo, isang dalagang 24 na taong gulang, payat, morena, at may mga matang tila laging puyat ngunit hindi nawawala ng lambing. Hindi siya anak mayaman, wala siyang sariling bahay. Ang inuuwian niya gabi-gabi ay isang maliit na kwartong inuupahan sa likod ng tindahan ng bigas, may yero ang bubong, may bitakang pader, at kapag umuulan ay kailangan niyang maglagay ng 3 palanggana sa sahig para saluhin ng tulo. Maaga siyang naulila sa ina. Ang nanay niyang si Adelaida ay dating mananahi, mabait ngunit sakitin. Namatay ito noong 14 na taong gulang pa lamang si Mireya matapos ang ilang buwang pakikipaglaban sa sakit sa baga. Ang ama naman niyang si Rogelio ay umalis ilang linggo matapos mailibing ang asawa. Sabi nito, maghahanap lang daw ng trabaho sa Maynila pero hindi na bumalik. Sa mga unang taon, naghihintay pa si Mireya sa may kanto tuwing hapon, umaasang may tricycle na hihinto at bababa roon ng ama. Ngunit dumaan ng mga buwan, naging taon, hanggang unti-unti niyang tinanggap na may mga taong umaalis hindi dahil naliligaw sila, kundi dahil pinili nilang hindi na bumalik. Kaya bata pa lang si Mireya, natuto na siyang kumayod. Tuwing madaling araw, gumigising siya bago pa tumilawak ang mga manok para tumulong kay Aling Vevina sa paggawa ng puto, kutsinta at suma na ibinebenta sa palengke. Pagkatapos nyon, naglalako siya sa terminal ng jeep, bitbit ang bilaw habang nakangiti sa mga pasaherong nagmamadali. Puto po kayo dyan, mainit-init pa. Dalas niyang sabi, kahit ang totoo ay nanginginig na ang tuhod niya sa pagod. Sa hapon, naglalaba siya sa ilang kapitbahay. Sa gabi naman, tumutulong siya sa maliit na karinderya ni Aling Vevina, naghihiwa ng gulay, naghuhugas ng pinggan, at minsan ay siya na rin ang humaharap sa mga customer kapag napapagod ang matanda. Mireya, sabi minsan ni Aling Vevina habang pinagmamasdan siyang nagbibilang ng baryang kinita sa maghapon. Bakit hindi mo subukang magpahinga kahit isang araw lang? Bata ka pa, hindi ka makina. Ngumiti lang si Mireya. Kapag nagpahinga po ko na Vevina, magpapahinga rin ang tiyan ko. Ayoko namang magutom. Napabuntong hininga ang matanda. Hindi kadugo ni Mireya si Aling Vevina, pero mula nung namatay ang nanay ng dalaga, ito na ang tumayong parang pangalawang ina niya. Hindi man kayang ampunin dahil mahirap din, palagi naman itong sinisiguradong may ulam si Mireya, kahit minsan ay tira-tira lang mula sa karinderya. Sa palengke, kilala si Mireya bilang dalagang tahimik ngulit maaasahan. Kapag may matandang hindi makatawid, siya ang unang aakay. Kapag may batang nawawala sa gitna ng mga tindahan, siya ang maghahanap ng magulang. Kapag may kapitbahay na nangihiram ng kaunting bigas, nagbibigay siya kahit ang matitira sa kanya ay sapat lang para sa isang kainan. Hindi porke wala akong marami, wala na rin akong maibibigay. Lagi niyang sinasabi. Ngunit hindi lahat ay humahanga sa ganitong ugali niya. May mga taong natutuwa, may mga taong naiinggit, at may mga taong hindi naniniwalang may kabutihang walang kapalit. Isa sa mga dalas makita sa kanya ay si Junver Maladazo, isang binatang tindero ng isda sa palengke. Matipuno ito, maingay, at kilala sa pagiging palabiro. Matagal na nitong gusto si Mireya, pero dahil laging abala ang dalaga, hindi nito makuha ang atensyon niya. Mireya, biro ni Junver isang umaga habang inaayos nito ang mga bangus sa lamesa. Baka naman sa sobrang kabaitan mo, pati langgam tutulungan mo ng tumawid. Tumawa ang ilang tindera. Ngumiti si Mireya habang hawak ang bilaw. Kung polite naman ang langgam, bakit hindi? Nagtawanan ng mga tao pero napakamot ng ulo si Junver. Gusto niya ang ganoong sagot ni Mireya, matalino, magaan, pero may laman. Gayunman, minsan ay naiirita siya kapag napapansin niyang mas inuuna pa ni Mireya ang ibang tao kesa sa sarili. Hindi kaya yaman sa pagtulong, bulong niya minsan. Narinig iyon ni Mireya pero hindi siya nagalit. Hindi ko naman hinahabol yumaman, Junver.
Gusto ko lang matulog sa gabi na hindi mabigat ang dibdib ko. Isang umaga ng Lunes, habang papunta si Mireya sa terminal para maglako ng kakanin, may napansin siyang batang nakatayo sa gilid ng kalsada. Maliit ito, marahil 7 taong gulang, nakasuot ng puting polo na naninilaw na sa luma, asul na short na may tastas sa bulsa at sapatos na halos bumuka na ang unahan. Hawak nito ang isang lumang bag na mas malaki pa yata kaysa sa katawan niya. Hindi agad pinansin ni Mireya. Marami namang batang naglalakad papuntang paaralan sa oras na iyon. Pero nang sumunod na araw, nakita niya ulit ang bata sa parehong lugar. At kinabukasan, naroon na naman ito. Mag-isa, tahimik, nakayuko, at tila sanay nang walang kumakausap. Sa ika-4 na araw, napansin ni Mireya na muntik nang mahagip ng motorsiklo ang bata dahil nagmamadali itong tumawid. Kumabog ang dibdib niya. Agad siyang tumakbo at hinawakan ang braso nito. "Naku, dahan-dahan iho, hindi ka ba tumitingin sa kalsada?" Napatingala ang bata. Malalaki ang mata nito. Maamo, ngulit puno ng takot. Bigla nitong binawi ang braso na para bang sanay siyang mapagagalitan o masaktan. "Pasensya na po," mahinang sabi nito. Lumambot ang mukha ni Mireya. "Anong pangalan mo?" Nag-atubili ang bata. "Tobin po." "Tobin," ulit ni Mireya. "Saan ang school mo?" Itinuro nito ang direksyon ng San Isidro Elementary School, mga 2 kanto pa mula sa palengke. "Mag-isa ka lang araw-araw?" Tumanggo si Tobin. "Nasaan ang mama at papa mo?" Saglit itong natahimik, parang may bumara sa lalamunan niya. Pagkatapos, pabulong nitong sinabi, "Wala po akong kasama." Hindi na nagtanong pa si Mireya. Alam niya ang pakiramdam ng tinatanong tungkol sa pamilyang hindi kayang ipaliwanag. Kaya sa halip na usisain, ngumiti siya ng bahagya at inayos ang strap ng bag nito. "Sabay na tayo hanggang school, dadaan din naman ako roon." Hindi agad sumagot si Tobin. Tila sinusukat niya kung mapagkakatiwalaan ba ang dalaga. Ngunit nang magsimulang maglakad si Mireya sa tabi niya, sumunod din siya. Maingat, parang batang takot makasanayan ng kabaitan. Mula noon, naging bahagi na ng umaga ni Mireya ang paghatid kay Tobin. Hindi niya ito ipinangalandakan, hindi niya ring itinuring na malaking bagay. Para sa kanya, simpleng pagtiyak lang iyon na hindi mababangga o mapapahamak ang batang mag-isang pumapasok sa eskwela. Habang naglalakad sila, madalas tahimik lang si Tobin. Kapag tinatanong ni Mireya kung kumain na ba siya, tumatanggo ito kahit halatang gutom. Isang araw, binigyan niya ito ng 2 pirasong puto mula sa bilao. "Para sa'yo," sabi niya. Umiling agad si Tobin. "Wala po akong pambayad." "Hindi ko naman binebenta sa'yo. Baka po may kapalit." Napahinto si Mireya. May kirot na gumuhit sa dibdib niya. Anong klasing buhay ang meron ng batang ito para isipin na lahat ng kabutihan ay may kapalit? Walang bigat ang boses niyang sumagot. "Ang kapalit lang, kakainin mo. Sayang naman kung lalamig." Matagal bago tinanggap ni Toby ng puto. Nang kagatin niya iyon, nakita ni Mireya kung paano bahagyang lumiwanag ang mukha ng bata. Maliit na bagay para sa iba, pero para kay Tobin, tila isang handog na matagal na niyang hindi nararanasan. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagsalita ang bata. Nalaman ni Mireya na nakikitira ito sa tiyahin niyang si Odette Manalastas, kapatid daw ng namatay niyang ina. Hindi niya gaanong ikinukwento ang bahay nila, pero sa bawat iwas ng mata nito, nararamdaman ni Mireya na may mabigat na bagay sa likod ng katahimikan. "Mabait ba sa'yo ang tita mo?" tanong ni Mireya minsan. Tumanggo, pero hindi kapani-paniwala ang sagot. "Minsan po." "Minsan?" "Kapag may ibang tao po." Napakagatlabi ni Mireya, ngulit pinili niyang tumahimik muna. Ayaw niyang biglain ang bata. Ayaw niyang iparamdam dito na isa na naman siyang matandang papasok sa buhay niya para guluhin ito. Sa paaralan, napansin din ni Teacher Calista Binuya ang pagbabago.
Si Teacher Calista ay isang guro na may mahabang buhok na laging nakapunod at mga matang sanay makakita ng batang may dinadalang problema mula sa bahay. Mireya, ikaw ba ang naghahatid kay Tobin nitong mga nakaraang linggo? Opo ma'am, nakakasabay ko lang po. Salamat, seryosong sabi ni Teacher Calista. Dati palagi siyang late, minsan umiiyak pa pagdating. Ngayon, kahit tahimik pa rin, mas maayos na. May problema ba sa kanya? Tumingin muna ang guro sa paligid bagong mahinang sinabi. Matalino si Tobin, pero madalas walang baon. May mga araw na naaantok siya sa klase. Kapag tinatanong ko kung bakit, sinasabi niyang nagbabantay daw siya ng tindahan sa gabi. Nanikip ang dibdib ni Mireya. 7 taong gulang. Dapat naglalaro pa. Dapat iniisip lang kung paano magkulay na hindi lalampas sa guhit. Pero si Tobin, tila pasan na ang mundong hindi dapat ipinapasan sa bata. Pag-uwi ni Mireya sa karinderya ng araw na iyon, hindi niya agad nagawang kumain. Napansin ito ni Aling Mevina. May problema ka ba? Kilala niyo po ba si Odette Manalastas? Tanong ni Mireya. Kumunot ang noo ng matanda. Yung babae sa may likod ng sabungan? Yung mahilig umutang tapos magagalit kapag siningil? Tumanggo si Mireya. May pamangkin po siyang bata. Si Tobin. Napatigil si Aling Vivina sa paghahalo ng sinigang. Ay, kawawang bata iyon. Naririnig ko sa kapitbahay, madalas daw pinapagalitan. Pero walang nakikialam. Alam mo naman dito, ayaw ng tao ng gulo. Tahimik na napayuko si Mireya. Alam niya iyon. Sa lugar nila, maraming nakakarinig, pero kaunti ang handang makialam. Maraming naaawa, pero hanggang awa lang. At sa bawat pananahimik ng matatanda, may batang lalong nalulunod sa takot. Dumating ang Biyernes ng umagang iyon na magbabago sa tingin ng mga tao kay Mireya. Katatapos lang niyang ihatid si Tobin sa gate nang biglang may babaeng dumating na padabog. Malapad ang mukha, makapal ang pulbos, at may hawak na pamaypay kahit malamig pa ang umaga. Siya si Odette Manalastas. Ikaw ba si Mireya? Tanong nitong mataray. Opo, maingat na sagot ng dalaga. Bigla siyang tinignan mula ulo hanggang paa. Ano bang kailangan mo sa pamangkin ko? Nagtinginan ng ibang magulang sa labas ng gate. Si Tobin na nasa loob na sana ay napahinto at napatakbo pabalik malapit sa rehas. Wala po, sabi ni Mireya. Inihahatid ko lang siya kapag nakakasabay ko papunta rito. Nakakasabay? Tumaas ang boses ni Odette. O baka ginagamit mo ang bata para magmukha kang mabait? Baka gusto mong kaawaan ka ng mga tao? Alam ko yung mga ganyang style. Kunwari tutulong tapos may kailangan pala. Namula ang mukha ni Mireya sa hiya. Naririnig niya ang bulungan ng ilang magulang. May isang inang napailing. May isang lalaking tricycle driver na huminto sa tapat ng school para makiusisa. Si Junver na nagkataong nagde-deliver ng isda sa karinderya malapit sa paaralan ay napahinto rin at napatitig. Hindi po ganun, mahinang sagot ni Mireya. Ano? Bakit mo pinapakain? Bakit mo kinakausap? Hindi mo anak yan. Nang marinig iyon ni Tobin, kumapit siya sa rehas ng gate. Nanginginig ang mga daliri niya. Halatang takot siyang mapagalitan mamaya. Lumapit si Teacher Calista mula sa loob ng paaralan. Ma'am Odette, pakiusap, nasa harap tayo ng mga bata. Huwag kang makialam, teacher, singhal ni Odette. Pamangkin ko yan. Ako ang nagpapakain, ako ang nagpapaaral, ako ang nag-aalaga. Hindi nakapagsalita si Tobin. Nakayuko lang siya pero sa mukha niya, mababasa ang salitang hindi niya kayang sabihin. Hindi totoo. Humina ng malalim si Mireya. Nasasaktan siya pero ayaw niyang makipagsigawan. Hindi niya gustong lalo pang mapahamak si Tobin kapag umuwi ito. Kaya kahit nanginginig ang boses, pinili niyang maging mahinahon. Hindi ko po siya inaagaw sa inyo, sabi niya. Hindi ko rin po siya ginagamit. Nakita ko lang pong mag-isa siyang tumatawid araw-araw. Kung mali po sa inyo na siguraduhin kong ligtas siyang makarating sa school, pasensya na. Pero hindi ko po kayang makitang bata sa kalsada at magkunwaring wala akong nakita. Sandaling natahimik ang paligid. Nakita ni Mireya si Tobin sa likod ng gate. May luha sa gilid ng mata nito pero pinipigilan niyang umiyak. Tumingin si Odette kay Tobin, saka muling binalingan si Mireya. Huwag ka nang yalapit sa kanya. Hindi sumagot si Mireya. Alam niyang kapag nangako siyang lalayo,
para na rin niyang pinabayaan ng bata. Ngunit kung lalaban siya ng lantaran, baka si Tobin ang pagbuntunan ng galit. Kaya yumuko siya ng bahagya at nagsabing, "Ang gusto ko lang po ay ligtas siya." Padabog na umalis si Odette, dala ang yabang na parang siya ang nanalo. Ngunit sa mga matang nakasaksi, may tanong nang naiwan. Kung tunay na maalaga siya, bakit takot na takot si Tobin sa kanya? Pagkatapos ng gulo, lumapit si Mang Salo, ang matandang tricycle driver na madalas nakaparada sa kanto. Matagal na nitong napapansin si Mireya at Tobin tuwing umaga, pero ngayon lang nagsalita. "Anak," sabi ni Mang Salo, "kung kailangan mong ihatid yung bata pero ayaw mong makita ka ng tiyahin, sabihin mo lang, ihahatid ko kayo ng libre minsan." Napatingin si Mireya sa kanya. "Mang Salo, wala po akong pambayad." Umiling ang matanda. May mga bagay na hindi sinisingil. Napaluha si Mireya, pero pinunasan niya agad iyon. Ayaw niyang makita ni Tobin na umiiyak siya. Ayaw niyang dagdagan ng bigat sa puso ng bata. Mula sa loob ng gate, tumingin si Tobin sa kanya. Hindi sila nakapagsalita. Isang tingin lang. Pero sa tinging iyon, parang may pangakong nabuo. Hindi man malinaw, hindi man lantaran, pero sapat para maintindihan nilang dalawa. Hindi pa alam ni Mireya na ang batang hinahatid niya araw-araw ay may nakatagong nakaraan na konektado sa isang lalaking makapangyarihan, mayaman at matagal nang naghahanap sa kanya. Hindi pa niya alam na ang simpleng kabutihang ginagawa niya tuwing umaga ay magbubukas ng pintong magbabago, hindi lamang sa buhay ni Tobin, kundi pati na rin sa sarili niyang kapalaran. Sa ngayon, ang alam lang ni Mireya ay may isang batang natatakot umuwi, isang batang natatakot magtiwala, at isang batang kahit hindi niya kadugo ay tila ipinapaalala sa kanya ang dating batang siya, mag-isa, gutom at naghihintay na sana may isang taong huminto, lumapit at magsabing, "Halika, sasamahan kita." Kinabukasan, matapos ang iskandalong ginawa ni Odette Manalastas sa harap ng San Isidro Elementary School, hindi agad nakatulog si Mireya Salcedo. Buong gabi siyang nakahiga sa maliit niyang kwarto sa likod ng tindahan ng bigas, nakatitig sa kisaming may mantsa ng lumang ulan habang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mukha ni Tobin sa likod ng rehas ng gate. Hindi niya makalimutan ang takot sa mata ng bata. Hindi takot na gaya ng batang napagalitan lang, kundi takot ng isang batang sanay maparusahan kahit wala namang kasalanan. Sa labas, naririnig niya ang mahihinang ingay ng palengke kahit gabi na. May kumakalansing na bote mula sa tindahan sa kanto, may asong tumatahol, may huling tricycle na dumadaan sa mabatong daan. Dati, sapat na ang mga tunog na yon para makatulog siya dahil sanay na siya sa buhay na hindi tahimik. Pero ngayong gabi, hindi niya mapikit ang mga mata niya. Kung lalayo ako, bulong niya sa sarili, sinong titingin kung ligtas siyang makarating? Ngunit kung lalapit naman siya, baka lalong magalit si Odette. At kapag nagalit si Odette, alam ni Mireya na hindi sa kanya babagsak ang bigat ng galit na iyon, kay Tobin. Kinabukasan, maaga pa rin siyang gumising. Kahit halos wala siyang tulog, inayos niya ang bilaw ng kuto at kutsinta na ibebenta sa terminal. Habang naglalakad papunta sa palengke, napansin niyang mas mabagal ang mga hakbang niya. Hindi dahil pagod lang, kundi dahil natatakot siyang makita si Tobin sa kalsada at hindi malaman kung ano ang gagawin. Pagdating niya sa kanto malapit sa paaralan, naroon si Mang Salo, nakasandal sa kanyang lumang berdeng tricycle. May basang tuwalya sa balikat at hawak na tasa ng kaping barako. "Mireya?" tawag nito. "Hinahanap mo ba yung bata?" Napahinto si Mireya. "Hindi po, dadaan lang po ako." Ngumiti si Mang Salo, halatang hindi naniniwala. "Kung dadaan ka lang, bakit pangatlong beses ka nang lumilingon sa kabilang kanto?" Hindi nakasagot si Mireya. Sa halip ay napatingin siya sa daan kung saan madalas niyang makita si Tobin. Wala pa roon ang bata. Lumapit si Mang Salo at humina ang boses. "Kanina pa ako rito, hindi ko pa siya nakikita." "Kahapon po kasi baka pinagbawalan na siyang pumasok," mahinang niyang sabi. "Baka naman late lang." Gusto sanang maniwala ni Mireya pero may kung anong bigat sa dibdib niya. Makalipas ang ilang minuto, nakita niya si Tobin sa dulo ng kalsada. Naglalakad ito ng mas mabagal kaysa dati. Hindi na ito tumitingin sa paligid. Nakayuko lang, hawak ng mahigpit ang strap ng lumang bag.
Agad napansin ni Mireya ang bagong pasa sa braso nito. Parang may kumirot sa loob niya. Lumapit si Mang Sayo pero pinigilan siya ni Mireya. "Ako na po." Dahan-dahan siyang lumapit sa bata. Hindi biglaan, hindi nakakatakot. "Tobin?" tawag niya. Napatingala ang bata. Sa unang sandali, lumiwanag ang mukha nito pero agad ding nagdilim. Lumingali nga ito sa paligid na parang may hinahanap o kinakatakutan. "Ate Mireya," pabulong niyang sabi. "Sabi ni tita, bawal na raw po kitang kausapin." Lumunok si Mireya. Gusto niyang yakapin ng bata pero alam niyang baka mas lalo litong matakot. "Hindi kita pipilitin," mahinahon niyang sagot. "Pero pwede kitang sabayan sa kabilang kalsada. Hindi tayo mag-uusap kung ayaw mo." Saglit na nag-isip si Tobin. Pagkatapos ay bahagya itong tumanggo. Tahimik silang naglakad. Hindi gaya ng dati na kahit kaunti ay nakakapagtanong si Mireya kung kumain na ba ito, ngayon ay pinili niyang respetuhin ang katahimikan ng bata. Ngulit habang tumatawid sila, napansin niya ang bahagyan pagngingwi ni Tobin nang nahawakan nito ang bag. Mabigat iyon, pero tila hindi lang bigat ng libro ang laman. Pagdating sa gate ng paaralan, naroon si Teacher Calista Binuya. Naghihintay ito parang nakaihikim talagang darating sila. "Tobin?" malumanaw nitong tawag. "Maaga ka ngayon, mabuti." Yumuko ang bata. "Opo, ma'am." Tumingin si Teacher Calista kay Mireya at sa isang iglap ay naintindihan ng dalaga ang ibig sabihin ng tingin nito. May nakita rin ang guro. Ang pasa, ang takot, ang pagod. "Mireya," sabi ni Teacher Calista, "pwede ba tayong mag-usap mamaya pagkatapos ng klase?" Tumanggo si Mireya. "Opo." Buong araw hindi mapakali si Mireya sa trabaho, habang nagtitanda siya ng kakanin, habang naghuhugas siya ng pinggan sa karinderya ni Aling Vivina, habang nagbibilang siya ng sukli, paulit-ulit niyang naiisip ang braso ni Tobin. Hindi yun basta gasgas mula sa paglalaro. Alam niya ang itsura ng pasa na galing sa pagkakabangga at alam din niya ang pasa na galing sa mahigpit na paghawak. Bandang hapon, pumunta siya sa paaralan. Nasa faculty room si Teacher Calista, nag-aayos ng mga papel. Sa tabi nito ay isang maliit na folder na may pangalan ni Tobin. "Pasensya na kung pinatawag kita. Alam kong hindi ka kamag-anak ni Tobin. Pero sa mayon, ikaw lang ang nakikita kong tunay na nag-aalala." Umupo si Mireya sa kahoy na upuan. "Ano po bang nangyayari sa kanya, ma'am?" Huminga ng malalim si Teacher Calista. "Mahusay si Tobin. Kapag binigyan mo siya ng babasahin, naiintindihan niya agad. Kapag math, mabilis siya. Pero nitong mga nakaraang buwan, palagi siyang puyat. Minsan, natutulog sa klase. Ilang beses ko na ring napansin na wala siyang baon. Noong tinanong ko, sabi niya busog daw siya. Pero nang inabutan ko ng tinapay, kinain niya agad na parang buong araw siyang walang pagkain." Napayuko si Mireya. "May mga araw din," dagdag ni Teacher Calista, "na may marka siya sa balat. Kapag tinatanong ko, sinasabi niyang nadapa. Pero iba ang kilos niya, Mireya. Takot siyang magsabi." "Hindi po ba pwedeng isumbong?" tanong ni Mireya. "Sinubukan ko ng kausapin si Principal Orbel." Sagot ng guro, halatang may hinanakit. Pero sabi niya, huwag daw muna palakihin. Kailangan daw ng school ng tahimik na record dahil may darating na mga donor sa susunod na buwan. "Donor?" Napataas ang kilay ni Mireya. "Mas mahalaga pa po ba yun kaysa bata?" Napapikit si Teacher Calista. "Hindi sakin, pero hindi ako ang masusunod." Sa sandaling iyon, pumasok sa silid si Principal Orbel Dacanay. Matangkad ito, laging plansyado ang barong at may mukha ng taong sanay masunod. Nang makita si Mireya, bahagya itong kumunot ang noo. "Miss Salcedo, tama ba?" Malamig nitong tanong. "Opo. Narinig ko ang nangyari kahapon sa gate. Mas mabuti siguro kung iiwasan mo munang makialam sa usapin ng pamilya ng estudyante. Ayaw nating magkaroon ng maling impresyon." Tumayo si Mireya, ngunit pinilit ng manatiling magalang. "Sir, hindi po ako nakikialam. Nag-aalala lang po ako." "Ang pag-aalala minsan nagmumukhang panghihimasok," sagot ni Principal Orbel. "Si Tobin ay may guardian. Kung may problema, dapat sa tamang proseso." Kung yung guardian po ang problema, hindi napigilan ni Mireya. Tumigas ang mukha ng principal. "Mag-ingat tayo sa paratang." Sumingit si Teacher Calista. "Sir,
May mga palatandaan po talagang kailangan nating tingnan. Teacher Calista, putol ni Principal Orbel. May meeting pa tayo. Huwag nating hayaang masira ang pangalan ng paaralan dahil sa haka-haka. Umalis ito na parang wala nang dapat pag-usapan. Naiwan si Mireya na nanginginig ang kamay sa inis. Ramdam niya ang bigat ng kawalan ng kapangyarihan. Yung alam mong may mali, pero pinapatahimik ka dahil mas mahirap kalabanin ang sistemang sanay magtakip. Nang uwihan na, hinanap ni Mireya si Tobin sa labas ng classroom. Nakita niya itong nakaupo sa gilid, inaayos ang bag na punit ang gilid. May ilang papel na lumalabas mula roon. "Nasira na naman?" tanong ni Mireya. Nagulat si Tobin. "Ate, baka makita tayo ni tita." "Sandali lang, tatahiin ko lang yung bag mo, baka malaglag gamit mo." Nag-alangan ang bata, pero nang makita niyang halos mahulog na ang notebook niya, iniabot nito ang bag. Dinala nila iyon sa gilid ng karinderya ni Aling Vivina kung saan may sinulid at karoyom si Mireya. Umupo si Tobin sa bangkito. Tahimik na pinagmamasdan ang kamay ng dalaga habang ninatahi ang punit. "Dati," sabi ni Mireya habang nakayuko sa pagtatahi, "ang bag ko rin noong elementary sira-sira. Tinatahi ng nanay ko gamit ang pulang sinulid kahit kulay brown yung bag, kaya lagi akong tinutukso." "Nasaan na po nanay niyo?" tanong ni Tobin. Saglit na huminto si Mireya. "Nasa langit na." "Papa niyo po?" Ngumiti siya ng malungkot. "Hindi ko na alam." Tumahimik si Tobin. Pagkatapos, marahan nitong sinabi, "Ako rin po. Hindi ko kilala papa ko." Bago pa makasagot si Mireya, nalaglag mula sa maliik na bulsa ng bag, isang kupas na litrato. Pinulot niya iyon at napatingin. Sa litrato, may isang lalaking nakangiti habang karga ang isang sanggol. Mukhang bata pa ang lalaki roon, nakaputing polo, malinis ang tindig at may relong mukhang mamahalin sa kamay. Sa likod ng litrato, may nakasulat sa maayos na sulathang may, "Para sa anak kong si Tobin, babalik ako. Si." Nanlaki ang mata ni Mireya. "Tobin? Sino ito?" Biglang inagaw ng bata ang litrato at hinakap sa dibdib. "Akin po yan." "Hindi ko kukunin," mahinaon niyang sabi. "Gusto ko lang malaman kung kilala mo siya." Umiling si Tobin. "Sabi ni Mama dati, papa ko raw po. Pero hindi ko na maalala si Mama. Maliit pa po ako nung nawala siya. Sabi ni Tita, patay na rin daw po si Papa. Pero minsan," napahinto ito. "Minsan ano?" "Minsan narinig ko si Tita may kausap sa phone. Sabi niya, hanggat walang nakakahanap sa bata, tuloy ang pera. Hindi ko naintindihan." Nanlamig ang mga daliri ni Mireya. Sa hindi kalayuan, narinig nila ang boses ni Aling Vivina mula sa kusina. "Mireya, may naghahanap ba sa bata?" Hindi agad sumagot si Mireya. Tiningnan niya si Tobin na halatang nagsisisi dahil may nasabi. "Huwag kang matakot," bulong niya. "Wala akong sasabihin na ikakapahamak mo." Ngunit hindi nila alam, sa kabilang kanto, si Odette Manalastas ay kausap ang pinsan nitong si Brando Silayan, isang lalaking kilala sa munisipyo bilang taga-ayos ng papeles, kahit kadalasan ay kaduda-duda ang ginagawa. Nasa maliit silang tindahan na may tabing kurtina sa likod ng sabungan. Pawis si Brando, hawak ang sigarilyo, habang si Odette ay abala sa pagbibilang ng pera. "May babaeng nakikialam," sabi ni Odette. "Yung Mireya, araw-araw hinahatid yung bata." Sumangot si Brando. "Sabi ko na sa'yo, dapat matagal mo nang nilipat ng school yan." "At saan ko ilalagay? Doon pumapasok yung perang pinapadala ng matandang abogado. Kapag nawala sa record yung bata, magtatanong yun." "Mas malaking problema kung mahanap siya ng totoong ama," sagot ni Brando. Napatigil si Odette. "Akala ko ba tumigil na sa paghahanap?" Ang mayaman hindi madaling tumigil, lalo na kung anak ang hinahanap. Napakuyom ang kamay ni Odette. "Hindi pwedeng mawala sa akin ang perang yan. Ako ang naghirap mag-alaga sa batang yun." Tumawa ng mapakla si Brando. "Mag-alaga? Pinagbabantay mo ngang magtindahan hanggang hating gabi." "Basta," matigas niyang sabi. "Gawan mo ng paraan yung Mireya. Takutin mo, pahiyain mo, kahit ano, basta lumayo siya kay Tobin." Samantala, lumipas ang ilang araw na mas naging maingat si Mireya. Hindi na niya lantarang kinakausap si Tobin sa gate, pero sa tulong ni Mang Salo,
nasisigurado niyang hindi mag-isang tumatawid ang bata. Minsan, sinasabay ito ni Mang Salo sa tricycle ng libre. Minsan naman, iniiwan ni Mireya ang pagkain kay Teacher Calista para hindi mahalata ni Odette. Ngunit, isang hapon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Madilim ang langit, humahampas ang tubig sa bubong ng mga tindahan at mabilis na tumaas ang baha sa gilid ng kalsada. Abala si Mireya sa karinderya nang pumasok si Mang Salo, basang-basa. "Mireya!" tawag nito. "Yung bata, nasa labas ng school, walang sundo." Hindi na nagtanong si Mireya. Kinuha niya ang lumang payong at tumakbo sa ulan. Bawat hakbang niya ay sumasalpok sa baha. Nababasa ang palda niya, dumidikit sa mukha ang buhok, pero hindi siya tumigil. Pagdating niya sa tapat ng school, nakita niya si Tobin sa ilalim ng maliit na bubong sa tabi ng gate. Basang-basa ang sapatos nito, yakap ang bag at nanginginig sa lamig. Wala nang ibang bata. Wala ring Odette. "Tobin!" sigaw ni Mireya. Pagkakita sa kanya, biglang napaiyak ang bata. "Ate Mireya, nawala po yung barya ko sa pamasahe. Sabi ni tita, ako na raw po umuwi." Lumuhod si Mireya sa harap niya kahit basa ang semento. Hinawakan niya ang malamig na kamay ng bata. "Hindi ka na mag-iisa. Tara na. Magagalit po si tita. Bago siya magalit, kailangan muna kitang iligtas sa lagnat." Isinakay nila si Tobin sa tricycle ni Mang Salo at dinala sa karinderya ni Aling Vivina. Doon, pinahiran siya ng tuyong tuwalya, pinainom ng mainit na sabaw, at pinasuot muna ng lumang damit na itinabi ni Aling Vivina para sa apo niyang minsang dumadalaw. Habang nakaupo si Tobin sa sulok, hawak ang mangkok ng sabaw, bigla siyang nagsalita. "Ate Mireya." "Oh? Pwede po ba?" Naputol ang boses niya sa iyak. "Pwede po ba, kahit minsan, ikaw na lang ang maging pamilya ko?" Natahimik ang buong karinderya. Si Aling Vivina ay napahawak sa dibdib. Si Mang Salo ay umiwas ng tingin, halatang pinipigilan ng luha. Si Mireya naman ay parang may kung anong nabasag sa loob niya. Hindi dahil sasaktan siya, kundi dahil sa sobrang bigat ng hiling ng batang nasa harap niya. Lumapit siya kay Tobin at yunakap ito ng mahigpit, ngunit maingat. Parang hawak niya ang isang bagay na matagal nang basag at ngayon lang muling binubuo. "Hindi ko alam kung paano, pero hanggat kaya ko, hindi kita pababayaan." Sa labas, patuloy ang ulan. Sa loob ng maliit na karinderya, sa gitna ng amoy ng sabaw, lumang kahoy at basang lupa, may isang batang unang beses nakaramdam na baka posible palang magkaroon ng tahanan kahit hindi ito nagsimula sa dugo. Hindi pa nila alam na ang lumang litrato na nasa bag ni Tobin ang magiging susi sa pagbubukas ng nakaraan. Hindi pa nila alam na sa malayong lungsod, may isang lalaking nagngangalang Caspian Veltraz na hindi pa rin tumitigil sa paghanap sa anak na inakala ng mundo ay tuluyang nang nawala. Kinabukasan matapos ang gabing inabot ng malakas na ulan at dinala ni Mireya si Tobin sa karinderya ni Aling Vivina, parang may nagbago sa maliit na bayan ng San Isidro. Hindi pa ito lantad sa lahat, hindi pa ito usap-usapan sa palengke, pero sa loob ng dibdib ni Mireya, may bigat na hindi na niya kayang baliwalain. Hindi na lamang ito tungkol sa batang araw-araw niyang inahatid sa paaralan. Hindi na lamang ito simpleng awa sa isang batang walang mauyos na baon, walang sundo at walang kasamang tumatawid sa kalsada. May misteryo na sa likod ng lahat, lalo nang nakita niya ang lumang litrato sa bag ni Tobin. Ang litrato ng lalaking may kargang sanggol at may sulat sa likod na, "Para sa anak kong si Tobin, babalik ako. Si." Buong gabi iyong hindi nawala sa isip ni Mireya. Habang nakahiga siya sa maliit niyang kwarto, naririnig niya ang patak ng tubig mula sa bubong na tumutulo sa palanggana. Dati, ang ganitong tunog ay palatandaan lang ng isa pang mahirap na gabi. Ngunit ngayon, bawat patak ay parang tanong. Sino ang lalaking iyon? Bakit sinabi ni Odette na patay na ang ama ni Tobin kung may perang ipinapadala raw para sa bata? At bakit tila takot na takot si Odette na may lumapit kay Tobin? Maaga pa lang, bago sumikat ng buo ang araw, pumunta na si Mireya sa karinderya ni Aling Vivina. Nakaupo ang matanda sa harap ng kalan, hinihipan ng apoy habang nagpapainit ng sabaw. Sa kabilang mesa, naroon si Mang Salo. Umiinom ng kape mula sa basong may lamat sa gilid. "Hindi ka yata natulog.
sabi ni Aling Bevina nang makita ang mukha ni Mireya. Hindi po ako mapakali, sagot niya. Nay Bevina, baka mas malaki po ang nangyayari kay Tobin kaysa inaakala natin. Ikinwento niya ng maingat ang tungkol sa litrato, sa sulat, at sa sinabi ni Tobin na narinig niya mula kay Odette tungkol sa perang tuloy-tuloy hanggat walang nakakahanap sa bata. Habang nagsasalita si Mireya, lalong kumukunot ang noo ni Mang Salo. Kung may perang dumarating para sa bata, sabi ng matanda, bakit ganun ang hitsura niya? Bakit gutom? Bakit sira ang sapatos? Walang nakasagot. Maya-maya, dumating si Teacher Calista. Basang-basa pa ang dulo ng palda niya dahil umambon na naman. Halatang nagmamadari siya. Mireya, sabi nito, halos pabulong. May kakaibang nangyayari sa school ngayon. May mga taong dumating, nagtatanong tungkol kay Tobin. Nanlamig si Mireya. Sino po? Hindi ko kilala, pero mukhang hindi taga rito. May kasamang private investigator yata. Hinahanap nila ang records ni Tobin. Napatingin si Mireya kina Aling Bevina at Mang Salo. Sa isang iglap, pare-pareho nilang naisip ang litrato. Ma'am, sabi ni Mireya, ligtas po ba si Tobin? Nasa classroom siya, pero kabado ako. Si Principal Orbel ang humarap sa kanila. Alam mo naman yon, kapag mukhang mayaman ang kausap, biglang bumabait. Agad tumayo si Mireya. Pupunta ako. Mireya, pigilan ni Aling Bevina. Mag-ingat ka, baka kung sino ang mga iyon. Mas matatakot ako kung wala akong gagawin. Pagdating ni Mireya sa San Isidro Elementary School, kakaiba ang pakilamdam sa paligid. Ang mga estudyante ay nagsisilipan sa bintana, ang ilang guro ay nagbubulungan sa may hallway. Sa harap ng opisina ng principal, nakaparada ang 3 itim na sasakyan na makintab at halatang hindi bagay sa maalikabok na kalsada ng bayan. May 2 lalaking nakabarong na nakatayo malapit sa gate at sa tabi nila ay isang lalaking payat, tahimik at may dalang brown envelope, si Nereo Quindara. Bagaman hindi pa iyon alam ni Mireya, hindi siya agad pinapasok ng guard. Miss, may meeting sa loob, sabi nito. Si Tobin po, sagot ni Mireya. Kailangan ko lang makita kung ayos siya. Hindi pwede, utos ni principal. Magsasalita pa sana si Mireya nang narinig niya ang mahinang boses ni Tobin mula sa loob ng campus. Ate Mireya? Nasa gilid siya ng covered court, hawak ang lumang bag, nakatingin sa kanya na tila hindi alam kung tatakbo ba palapit o magtatago. Agad nagbadali si Mireya papunta sa date. Tobin, ayos ka lang ba? Bago pa makasagot ang bata, bumukas ang pinto ng opisina ng principal. Lumabas si Principal Orbel Dacanay na may pilit ng ngiti. Kasunod ang isang lalaking matangkad, malinis manamit ngunit hindi mayabang ang tindig. Nakasuot ito ng madilim na coat kahit mainit sa San Isidro at halatang ilang gabi nang kulang sa tulog ang mga mata nito. Sa unang tingin, makikita ang yaman sa relo, sa sapatos, sa paraan ng pagdadala ng sarili. Ngunit mas nangingibabaw ang lungkot sa mukha niya. Si Caspian Veltraz iyon. Tumigil ang lalaki sa gitna ng hallway nang makita si Tobin. Parang biglang nawala ang ingay sa paligid. Ang mga batang nagbubulungan ay natahimik. Si Teacher Calista na nasa pintuan ng faculty room ay napahawak sa dibdib. Si Mireya naman ay hindi makahinga ng maayos habang pinagmamasdan ang lalaking nakatingin kay Tobin na tila nakita nito ang isang taong matagal nang ibinaon ng mundo. Unti-unting lumapit si Caspian. Tobin? Halos pabulong niyang sabi. Kumapit si Tobin sa strap ng bag niya. Kilala niyo po ako? Nanginginig ang labi ni Caspian. Ilang sandali siyang hindi makasalita. Tila pinipigilan niyang bumigay ang tuhod niya sa harap ng bata. Ako, napalunok siya. Ako si Caspian Veltraz. Walang reaksyon si Tobin. Para sa bata, isa lamang itong estrangherong may garang na damit. Lumapit si Nereo Quindara at maingat na nagsalita. Sir, siya po talaga. Tugma ang birth record, school record, at ang 5 litrato mula sa file ni Liora. Nang marinig ni Mireya ang pangalang Liora, napatingin siya kay Tobin. Iyon ang pangalan ng ina ng bata. Iyon ang pangalang bihira nitong banggitin dahil halos wala na itong alaala sa kanya. Lumuhod si Caspian sa semento. Walang pakialam kahit madumihan ang mamahaling pantalon niya. Tumingin siya kay Tobin na halos hindi makapaniwala. Anak, sabi niya,
at tuluyan nang nabasag ang boses niya. Ikaw ba talaga yan? Nanigas si Tobin. Ang salitang anak ay parang bagay na matagal niyang hinintay, ngunit hindi niya alam kung kaya pa niyang tanggapin. Bigla siyang umatras. Ate Mireya, tawag niya, nanginginig. Nakapasok si Mireya sa gate nang buksan iyon ni Mang Salo na sumunod pala sa kanya at kinausap ang guard. Tumakbo si Tobin papunta sa kanya at nagtago sa likod niya. Hindi alam ni Mireya kung ano ang dapat gawin. Nasa harap niya ang lalaking tila gumuho ang mundo pagkakita sa bata. Ngunit nasa likod niya si Tobin, ang batang ilang taon nang natutong huwag basta maniwala sa mga matatandang nangangakong babalik. Sir, pasensya na po. Natatakot lang siya. Tumingala si Caspian sa kanya. Sa mga mata nito, walang galit, puro pighati, pagsisisi at pag-asa. Ikaw ba si Mireya? Tanong niya. Nagulat siya. Opo. Sinulyapan ni Caspian si Nereo. Tumanggo ang private investigator. Ikaw ang naghahatid sa kanya araw-araw, sabi ni Caspian. Ikaw ang tumulong sa kanya noong umulan. Hindi alam ni Mireya kung paano nito nalaman, ngunit bago pa siya makasagot, nagsalita si Tobin mula sa likod niya. Sino po kayo? Tanong ng bata kay Caspian. Bakit niyo ako tinawag na anak? Ang tanong na iyon ay parang kutsilyong tumama sa dibdib ni Caspian. Dahan-dahan siyang tumayo, ngunit nanatili siyang nakayuko ng kaunti upang hindi matakot ang bata. Dahil anak kita, sabi niya. Ako ang papa mo. Umiling si Tobin. Wala po akong papa. Sabi ni Tita Odette, patay na raw po. May biglang pagdilim sa mukha ni Caspian, ngunit pinigilan niya ang galit. Hindi ngayon, hindi sa harap ng bata. Hindi ako patay. Matagal kitang hinanap. Bakit ngayon ka lang? Biglang tanong ni Tobin, mas malakas na ngayon. Kung papa kita, bakit hinayaan mong mag-isa ako? Bakit hindi mo ako sinundo? Bakit wala ka noong gutom ako? Bakit wala ka noong pinapagalitan ako? Natahimik ang lahat. Si Principal Orbel na kanina ay gustong magmukhang maayos ang lahat ay hindi na makasingit. Si Teacher Calista ay napaluha. Si Mireya ay naramdaman ang paninginig ng kamay ni Tobin habang nakakapit sa palda niya. Huminga ng malalim si Caspian at sa halip na ipagtanggol agad ang sarili, muli siyang lumuhod. Tama kang magalit, sabi niya. Kung ako ang nasa kalagayan mo, magagalit din ako. Hindi ko hihingi na yakapin mo ako ngayon. Hindi ko hihingi na tawagin mo akong papa. Pero gusto kong malaman mo na hindi ako tumigil. Sinabi sa akin na namatay ka kasama ng mama mo. Pinaniwala nilang wala na kayong dalawa. Napatingin si Tobin. Minahal ko ang mama mo, pagpapatuloy ni Caspian. Si Leora. Noon hindi pa ako mayaman. Nagsisimula pa lang ako. Ayaw sa akin ng pamilya niya. Nang malaman nilang buntis siya, inilayo nila siya. Pagkatapos, may dumating na balitang namatay siya at sinabi rin nilang namatay ang sanggol. Akala ko, ikaw iyon. Tahimik na nakikinig ang lahat. Kahit ang mga estudyanteng nakadungaw sa bintana ay hindi makasalita. Pero may nakita akong bakas, sabi ni Caspian. Isang lumang dokumento, isang pangalan. Tobin, kaya pinahanap kita. Taon ang inabot. At ngayon, napatingin siya sa bata, umiiyak na. Ngayon, naandito ka. Hindi tumakbo si Tobin palapit. Hindi rin siyang umiti. Sa halip, mas lalo siyang kumapit kay Mireya. Hindi kita kilala, mahinang sabi. At natatakot ako. Tumanggo si Caspian, kahit halatang durog na durog ang puso niya. Alam ko. Bago pa lumalim ang usapan, biglang may sigaw mula sa gate. Tobin! Dumating si Odette Manalastas, hingal na hingal, kasama si Brando Silayan. Halatang nagmamadali, halatang may takot na pilit tinatakpan ng galit. Pagkakita niya kay Caspian, namutla siya ng kaunti, pero mabilis niya itong itinago sa peking iyak. Ay, salamat naman at naandito ka, Tobin, sigaw niya, saka humarap kay Caspian. Kayo po siguro yung naghahanap? Ako po si Odette, tsiyahin ng bata. Ako po ang nagpalaki. Ako ang nagsakripisyo mula nang namatay ang kapatid ko. Mabilis itang lumapit kay Tobin, pero umatras ang bata. Napansin niya ni Caspian. Napansin din ni Nereo. Matagal pong inalagaan ng batang yan, patuloy ni Odette. Pilit umiiyak. Kahit mahirap kami, hindi ko siya pinabayaan.
Hindi na makatiis si Teacher Calista. Ma'am Odette, pasensya na po. Pero ilang beses po siyang pumapasok na walang baon. Ilang beses din po siyang inaantok dahil pinagbabantayan niyo raw ng tindahan. Irap si Odette. Teacher, huwag kang makialam sa pamilya. Sumabat si Mang Salo mula sa gilid. Pamilya? Nung bagyo, iniwan mo siya sa school na walang pamasahe. Hindi totoo yan, singhal ni Odette. Lumapit si Aling Vivina na dumating din pala matapos mabalitaan ang kaguluhan. Nasa karinderya ko yung bata kagabi, basang-basa, nanginginig. Kung hindi dumating si Mireya, baka nilagnat yan sa kalsada. Napalunok si Odette. Si Brando naman ay tahimik lang, pero hindi mapakali ang mga mata. Tumingin si Caspian kay Nereo. Kunin lahat ng records, financial support, guardianship papers, school documents, medical records, lahat. Sir, sabi ni Nereo, nakapagsimula na po akong mag-request. Bilisan mo. Biglang nagtaas ng boses si Odette. Hindi niyo pwedeng kunin basta-basta ang bata. Ako ang guardian niya. Doon unang tumalim ang tingin ni Caspian. Kung tunay kang guardian niya, bakit siya takot sa'yo? Walang nakasagot. Pati si Odette ay napatigil. Lumapit si Tobin kay Mireya at bumulong. Ate, ayoko pong sumama kay tita. Narinig yun ni Caspian. Hindi siya nagmadali. Hindi niya hinatak ang bata. Hindi niya ipinilit ang karapatan niya bilang ama. Sa halip, tumingin siya kay Mireya. Miss Salcedo, sabi niya, alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo. Pero mukhang ikaw ang pinaka-pinagkakatiwalaan ng anak ko ngayon. Maaari ka bang manatili muna sa tabi niya habang inaayos ko ang legal na proteksyon niya? Nagulat si Mireya. Ako po? Oo, sabi ni Caspian. Hindi kita binabayaran para sa kabutiang ginawa mo. Hindi iyon nabibili. Pero gusto kong bigyan ka ng paraan para hindi ka mapahamak sa pagtulong. May itinatayo akong foundation para sa mga batang napabayaan. Kailangan ko ng mga taong hindi lang marunong sa papel, kundi marunong makakita ng batang umiiyak kahit tahimik. Hindi agad nakasagot si Mireya. Naisip niya ang kanyang maliit na kwarto, ang bilao ng kakanin, ang utang sa tindahan, ang pagod sa gabi-gabi. Naisip din niya si Tobin na nakatayo sa tabi niya at kumakapit na parang siya ang tanging padar na hindi guguho. Ayoko pong isipin ng mga tao na tinulungan ko siya dahil may kapalit, mahinang niyang sabi. Tumingin si Caspian sa kanya ng diretsyo. Kung ang mga tao ang pagbabasehan mo ng kabutihan, mapapagod ka. Ang tanong, ano ang kailangan ng bata? Napatingin si Mireya kay Tobin. Ang bata ay hindi nagsasalita, pero sa mata nito ay may pakiusap. Sa araw na iyon, hindi pa natapos ang lahat. Hindi agad nayakap ni Tobin ang ama niya. Hindi agad nakulong si Odette. Hindi agad gumanda ang buhay nila na parang himala. Pero may unang hakbang na nangyari. May ama nang lumitaw. May katotohanang nagsimulang mabuksan. May batang dating mag-isang tumatawid sa kalsada, ang ngayon ay may mga taong handang tumayo sa tabi niya. Habang paalis ang tatlong itim na sasakyan, hindi sumama agad si Tobin kay Caspian. Sa halip, pinayagan muna siyang manatili sa pansamantalang pangangalaga sa isang ligtas na bahay na aasikasuhin ng abogado ni Caspian, kasama ang pagdalaw ni Mireya at gabay ni Teacher Calista. Masakit iyon para kay Caspian, pero tinanggap niya. Dahil sa unang pagkakataon, naintindihan niyang ang pagiging ama ay hindi lang pagkuha sa anak, kundi paghihintay hanggang kaya ka na nitong lapitan ng hindi natatakot. Bago umalis, lumapit si Caspian kay Tobin at inilapag sa mesa ang kopya ng lumang litrato ni Leora. Hindi ko kukunin ang litrato mo, sabi niya, pero gusto kong malaman mo na may sarili rin akong kopya para alam mong hindi ka panaginip sa akin. Totoo ka, anak kita, at simula ngayon, hindi na ako mawawala. Hindi sumagot si Tobin, pero sa unang pagkakataon, hindi siya umatras. At para kay Caspian, sapat muna iyon. Hindi sumagot si Tobin ng araw na iyon, ngulit ang hindi niya pag-atras nang lumapit si Caspian Veltres ay sapat na para magsimula ang isang bagong yugto sa buhay nilang lahat. Hindi iyon malaking yakap gaya ng inaasahan ng mga tao sa mga kwento. Hindi biglang pagtanggap, hindi agarang saya. Sa halip, ang unang hakbang ay tahimik, mabagal, at puno ng pag-iingat. Parang batang natutong lumakad muli matapos ang matagal na pagkadapa.
Kinabukasan, pansamantalang inilayo si Tobin sa bahay ni Odette Manalastas sa tulong ng abogado ni Caspian at ng lokal na social welfare office. Hindi naging madali ang proseso. Nag-eskandalo si Odette sa barangay hall, umiyak, sumigaw, at paulit-ulit na sinabing inaagaw sa kanya ang batang pinalaki niya raw sa hirap. "Wala kayong utang na ulo," sigaw niya habang hawak ang panyo sa isang kamay at ang bag niya sa kabila. "Ako ang nagpakain sa batang yan. Ako ang nagpaaral. Tapos ngayon dahil mayaman ang ama, ako ang lalabas na masama." Tahimik lang si Tobin sa gilid, nakaupo sa tabi ni Mireya. Hindi na siya umiiyak, pero ang mga daliri niya ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng blusa ng dalaga. Paminsan-minsan, sumusulyap siya kay Odette at mabilis ding umiwas ng tingin, na para bang kahit nasa harap na ng maraming tao, ay takot pa rin siyang sundan siya ng galit nito pag-uwi. Lumapit si Caspian sa bata, ngulit hindi niya ito hinawakan. Natutuhan na niya sa unang araw na hindi sapat ang pagiging ama sa papel para pagtiwalaan agad. Kailangan niyang maghintay. "Tobin," mahinahon niyang sabi, "hindi ka namin pipilitin sa kahit anong hindi mo pa kaya. Pero mula ngayon, may mga taong sisigurong hindi ka na matatakot matulog." Tumingin si Tobin kay Mireya, parang naghahanap ng kumpirmasyon. Tumangos si Mireya. "Totoo iyon. Nandito lang ako." Sa tulong ni Attorney Beltran Suyat, ang matandang abogado ni Caspian na matagal na palang nagpapadala ng support fund para sa bata, nailipat si Tobin sa isang pansamantalang ligtas na bahay sa loob ng compound ng Veltras Children's Haven. Hindi ito mansyon, hindi rin marangyang lugar na malamig at nakakatakot. Isa itong malinis na tahanan na may maliit na hardin, mga silid para sa mga batang pansamantalang inaalagaan at mga taong sanay makipag-usap sa batang tahimik. Unang gabi pa lang doon, nakita ni Mireya kung gaano kalalim ang sugat na dinala ni Tobin. Binigyan siya ng sariling kama, bagong kumot at maliit na kabinet para sa gamit. Ngunit imbes na matuwa, tumayo lang siya sa pintuan ng kwarto at nagtanong, "Kailangan ko po bang maglinis muna bago matulog?" Napatingin ng staff na si Maribel, isang mabait na house parent. "Hindi na anak, malinis na ang kwarto. Baka po pag hindi ako tumulong, pagalitan ako." Doon napayuko si Mireya. Hindi pala sapat ang iligtas ang isang bata sa bahay na nanasakit sa kanya. Kailangan ding turuan ng puso niyang hindi na siya kailangang mabuhay na takot. Sa mga unang linggo, madalas itago ni Toby ng pagkain. Kapag binibigyan siya ng pandesal, kalahati lang ang kinakain niya at ang natitira ay inilalagay sa ilalim ng unan. Kapag may ulam, humihingi siya ng pahintulot bago kumuha ng pangalawang subo. Kapag may bagong lapis at notebook, tinatanong kung ibabawas ba iyon sa utang niya. Isang gabi, nadatnan siya ni Mireya na nakaupo sa sahig. Binibilang ang 3 pirasong tinapay na itinago niya sa loob ng bag. "Tobin?" Mulumanay niyang tawag. "Bakit mo itinatago yan?" Nagulat ang bata. "Para po bukas. Baka wala na." Lumuhod si Mireya sa harap niya. "Meron bukas. Meron din sa susunod na araw." "Paano po kayo sure?" Hindi agad siya nakasagot. Dahil minsan, siya rin hindi naging sigurado kung may kakainin kinabukasan. Alam niya ang takot na iyon. Alam niya ang hiya ng gutom. "Hindi dahil mayaman si Sir Caspian," sabi niya sa huli, "kundi dahil may mga taong nangakong aalagaan ka. At kasama ako roon." Dahan-dahang yumuko si Tobin at bumulong. "Hindi po ba kayo aalis?" Humaplos si Mireya sa buhok niya. "Hindi sa panahong kailangan mo ako." Samantala, sa kabilang bahagi ng compound, nagsisimula rin ang pagbabago sa buhay ni Mireya. Inalok siya ni Caspian ang posisyon bilang trainee child welfare assistant sa Beltras Children's Haven. Noong una, tumanggi siya. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil natatakot siya sa sasabihin ng mga tao. Sanay siyang mabuhay sa maliit na lugar kung saan bawat galaw ay may puna, bawat biyaya ay may kasamang hinala. "Ano na namang sasabihin nila?" Tanong niya kay Aling Vivina isang gabi sa karinderya, na nagpanggap akong mabait para makapasok sa mundo ng mayaman. Hinawakan ni Aling Vivina ang kamay niya.
Anak, kahit magutom ka para pakainin ng iba, may sasabihin pa rin ng tao. Kaya mas mabuting piliin mo kung ano ang tama kaysa kung ano ang tahimik. Si Mang Salo na kumakain ng lugay sa kabilang mesa sumingit. At saka kung may magsabi niyan, ituro mo sa akin. Ihahatid ko sila sa pinakamalayong barangay ng walang preno. Napatawa si Mireya sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw. Kaya tinanggap niya ang trabaho. Ngunit malinaw ang sinabi niya kay Caspian. Sir, ayokong magkaroon ng special na trato. Tumango si Caspian. Hindi ka makakakuha nun. Magti-training, mag-aaral, magkakamali at matututo. Pero hindi ko hahayaang maliitin ka dahil lang galing ka sa hirap. Mula noon, nagsimula ang mahahabang araw ni Mireya sa foundation. Umaga pa lang, tinuturuan na siya ni Dr. Samindra Veloso, isang child psychologist na mahinahon magsalita ngunit matalas makapansin. Ipinaliwanag nito na ang batang napabayaan ay hindi basta nagiging masaya dahil nabigyan ng magandang damit o pagkain. Minsan, mas natatakot pa sila sa kabutihan dahil hindi sila sanay dito. Hindi mo kailangang ayusin agad si Tobin. Kailangan mo munang maging ligtas na presensya sa buhay niya. Paano po kung hindi sapat ang ginagawa ko? Tanong ni Mireya. Ang batang nasaktan ay hindi naghahanap ng perpektong tao, sagot ng doktora. Naghahanap siya ng taong hindi aalis kapag mahirap siyang mahalin. Tanamaan si Mireya sa mga salitang iyon. Naalala niya ang sarili niyang pagkabata. Ang bawat gabing naghintay sa amang hindi bumalik. Ang bawat pangakong pinaniwalaan niya hanggang sa mapagod siyang umasa. Siguro kaya ganoon na lamang ang kakit ng puso niya kay Tobin. Dahil sa bata, nakikita niya ang dating sarili na walang sumalo. Habang unti-unting nagiging maayos ang buhay ni Tobin, nagsisimula namang gumalaw ang galit ng mga taong ayaw mawalan ng kontrol. Si Odette, matapos pansamantalang mawalan ng guardianship, ay hindi tumigil. Kasama si Brando Silayan, sinubukan niyang gumawa ng kwento laban kay Mireya. Sa palengke, kumalat ang chismis na ginagamit daw ni Mireya ang bata para makalapit kay Caspian. May nagsabing baka matagal na raw niyang plano iyon. May nagsabing bigla na lang daw siyang umangat dahil marunong siyang magpaawa. Si Junver Maladazo, na dati ay palabiro lang, ay isa sa mga unang nadala ng inggit. Hindi niya maintindihan kung bakit parang biglang napalayo si Mireya sa dating mundo nila. Nakikita niya itong minsan ay sinusundo ng sasakyan ng foundation, nakasuot ng malinis na blouse, may ID at may dalang mga folder. Sa halip na matuwa, nakaramdam siya ng panliliit. Isang hapon, hinarang niya si Mireya malapit sa karinderya. Ang bilis mo palang umangat, sabi niya, pilit na nakangiti. Dati puto lang binibenta mo, ngayon kasama mo na yung milyonaryo. Napahinto si Mireya. Junver, trabaho ito. Trabaho? Natawa siya ng mapait. O baka naman may ibang plano. Napatitig si Mireya sa kanya. Akala ko kilala mo ako. Akala ko rin, sagot ni Junver. Pero iba ka na ngayon. Hindi na nakipagtalo si Mireya. Masakit, oo, pero natuturin niya ng hindi lahat ng taong kasabay mo sa hirap ay matutuwa kapag unti-unti kang nakaahon. Minsan may mga taong gusto kang tulungan habang nasa baba ka, pero hindi kayang makita kang tumayo. Hindi lang si Junver ang naging hadlang. Dumating din sa eksena si Fiorenza Lucano, isang elegante at kilalang socialite na matagal nang konektado sa mga charity events ni Caspian. Anak siya ng isang negosyanteng kasosyo noon ng Veltras Group at marami ang naniniwalang siya ang bagay na makasama ni Caspian sa buhay. Maganda siya, maputi, laging maayos ang buhok at may ngiting tila palaging nakahanda para sa kamera. Ngulit sa likod ng kanyang lambing sa publiko, may lamig siyang hindi madaling makita. Unang nakilala ni Mireya si Fiorenza sa isang meeting para sa fundraising dala ng foundation. Pumasok ito ng mabango, makintabang takon at may dalang folder ng sponsors. So, ikaw si Mireya, sabi ni Fiorenza. Sinusukat siya mula ulo hanggang paa. Ikaw pala ang babaeng napakalaki raw ng naitulong sa anak ni Caspian. Hindi nagustuhan ni Mireya ang paraan ng pagkakasabi nito, pero gumiti pa rin siya. Ginawa ko lang po ang dapat. Ang daming taong gustong gumawa ng dapat, sagot ni Fiorenza.
Pero bihira ang napapansin ni Caspian. Narinig iyon ni Caspian pagpasok niya sa silid. Napansin ko si Mireya dahil hindi siya naghintay ng palakpak bago tumulong. Natahimik si Fiorenza, ngunit bahagya lang. Mula noon, nakita na ni Mireya sa mga mata nito ang simula ng isang planong hindi mabuti. Dumating ang gabi ng fundraising gala makalipas ang ilang linggo. Ginawa ito sa malaking hall ng Veltras Building sa lungsod. Para kay Mireya, parang ibang mundo ang lugar na iyon. Mga chandelier na kumikinlang, mga taong nakasuot ng mamahaling damit, mga basong kristal na takot siyang hawakan, at mga ngiting hindi niya alam kung tunay o bahagi lang ng okasyon. Nasa gilid siya ng stage na aayos ang listahan ng mga batang benefisyaryo nang lumapit si Tobin. Nakasuot itong simpleng polo at bagong sapatos. Hindi pa rin lubusang sanay sa maraming tao, pero mas maayos na ang tindig niya na yon. Ate Mireya, ang dami pong tao. Kinakabahan ka? Opo, pero sabi ni Dr. Samindra, pwede raw huminga ng malalim. Ngumiti si Mireya. Subukan natin. Sabay silang huminga ng malalim at sa maliit na sandaling iyon, parang bumalik sila sa dating umaga sa kalsada. Siya ang gabay, si Tobin ang batang natututong magtiwala. Ngunit habang nagsisimula ang programa, kumalat sa ilang bisita ang isang peking artikulo na ipinadala sa kanilang mga phones. Nakasulat doon na si Mireya raw ay dating nagnakaw sa palengke, na sinadyang lapitan si Tobin para makapasok sa buhay ni Caspian. At may mga testigong nagsasabing matagal na raw niyang plano iyon. Nag-iba ang tingin ng mga tao sa kanya. May bumulong, may napailing. May ilang babaeng socialite na tumingin sa suot niyang simpleng damit at nguminis. Nakita si Fiorenza sa kabilang mesa, hawak ang wine glass at may lamig na ngiti. Miss Mireya, tawag ng isang reporter na biglang lumapit. Totoo bang may kaso kayo noon sa palengke? Nanlamig ang buong katawan niya. Wala po, pero may lumabas na impormasyon. Peke iyon, putol ni Caspian na biglang lumitaw sa tabi niya. Ngulit bago pa makapagsalita si Caspian ng buo, umakyat sa maliit na entablado si Tobin. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang mikropono. Nakatingin sa kanya ang lahat. Ako po si Tobin, sabi niya, mahina sa una. Ako po yung batang tinulungan ni Ate Mireya. Natahimik ang hall. Hindi po siya nagnakaw, hindi po niya ako ginamit. Nung wala po akong baon, binigyan niya ako. Nung muntik po akong mabangga, sinamahan niya ako tumawid. Nung iniwan po ako sa ulan, sinundo niya ako. Kung hindi dahil sa kanya, naputol ang boses ng bata pero ipinilit niyang magpatuloy. Baka wala po ako rito ngayon. Umakyat din si Teacher Calista na inimbitahan pala ni Caspian bilang guest. Ako ang guro ni Tobin. Pinatutunayan kong si Mireya ang isa sa iilang taong tumulong sa batang ito noong maraming nakakakita pero piniling manahimik. Sumunod si Aling Vivina, hindi sanay sa entablado ngunit matapang. Kung may nagnakaw man kay Mireya, iyon ay ang mundong nagnakaw ng kabataan niya. Pero kahit ganoon, hindi siya natutong mandaya. Si Mang Salo naman, hawak pa ang lumang sombrero, nagsabing, ako mismo ang nakakita, hindi siya lumapit sa bata dahil mayaman ng tatay. Nung tinutulungan niya si Tobin, ang alam namin, mahirap at ulila ang bata. Sa gitna ng lahat, dumating si Nereo Quindara dala ang makapal na folder. Lumapit siya kay Caspian at bumulong, ngunit sapat ang lakas para marinig ng mga nasa unahan. Sir, kumpleto na po. Bank records, remittances, peking guardianship papers at mga mensahe ni na Odette at Brando. May malinaw na ebidensyang kinurakot nila ang pondong para kay Tobin. Doon nagbago ang hangin sa buong hall. Hindi na si Mireya ang pinag-uusapan. Ang katotohanan na ang humarap sa lahat. Namula si Fiorenza nang mapatingin sa kanya si Caspian. Wala pang patunay na siya ang nagpakalat ng artikulo, pero sa katahimikan niya, sa pag-iwas ng mata niya at sa panginginig ng kamay niyang hawak na baso, alam ni Mireya na hindi siya inosente. Nilapitan ni Caspian si Mireya. Pasensya na, sabi niya.
Dinala ka ng mundong ito sa harap ng mga taong marunong humusga bago kumilala. Hindi umiyak si Mireya. Hindi dahil hindi siya nasaktan, kundi dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na niya kailangang ipagtanggol ang sarili mag-isa. Tumingin siya kay Tobin, na bumaba mula sa entablado at tumakbo palapit sa kanya. "Ate," sabi ng bata, "tama po ba yung ginawa ko?" Yumuko si Mireya at yinakap siya. "Oo, pero sana hindi mo kailangang gawin iyon para lang paniwalaan nila ang totoo." Sa gabing iyon, hindi natapos ang laban, ngulit na bago ang direksyon nito. Si Odette at Brando ay haharap na sa kaso. Si Fiorenza ay nagsimulang mawala ang kinang sa mga taong dati niyang napapaniwala. Si Junver, na nakarinig kinabukasan ng totoong nangyari, ay unang beses na tahimik sa sariling inggit. At si Mireya, ang dalagang dating sanay maglakad sa gilid ng kalsada na walang pumapansin, ay natutong tumayo sa gitna ng maraming tao. Hindi bilang babaeng iniligtas ng mayaman, kundi bilang taong matagal nang nagliligtas kahit walang nakakakita. Matapos ang gabing tumayo si Mireya Salcedo sa gitna ng fundraising gala, hindi bilang babaeng kailangang kaawaan, kundi bilang taong matagal nang gumagawa ng tama kahit walang nakakakita, unti-unti nang nagbago ang takbo ng buhay sa paligid niya. Hindi ito pagbabagong biglaan na parang sa isang kisap mata ay nawala na ang lahat ng sakit, kahirapan at takot. Sa halip, dumating ito tulad ng pagsikat ng araw matapos ang mahabang bagyo. Dahan-dahan, may lamig pa sa hangin, may bakas pa ng putik sa lupa, pero may liwanag ng nagsisimulang humalos sa mga nasugatan. Kinabukasan ng gala, hindi agad nagsalita si Mireya tungkol sa nangyari. Maaga pa rin siyang gumising gaya ng kasanayan niya sa loob ng maraming taon. Ngilit imbes na mag-ayos ng bilaw na puto at kutsinta para ilako sa terminal, humarap siya sa salamin sa maliit na silid na pansamantala niyang tinuturuhan malapot sa Veltras Children's Haven. Nakatitig siya sa sarili niyang refleksyon, sa mga matang pagod, sa buhok na simpleng nakatali, sa mukha ng babaeng ilang beses pinahiya pero hindi bumigay. Dati, kapag may nag-akusa sa kanya, mabilis siyang yumuyuko. Dati, kapag may nanghusga, iniisip niyang baka nga may mali sa kanya. Pero matapos siyang ipagtanggol ni Tobin, ni Teacher Calista, ni Aling Vivina, ni Mang Salo, at ng katotohanang inilabas ni Nereo Quindara, may isang bagay na natahimik sa loob niya. Ang matagal ng tinig na nagsasabing hindi siya karapat-dapat. Sa maliit na hardin ng foundation, nadatnan niya si Tobin na nakaupo sa bangko, hawak ang lumang litrato ni Caspian at Leora. Katabi nito ang bagong kopya ng parehong larawan na ibinigay ng ama niya. Hindi na siya nakatingin sa larawan na parang takot. Tinitigan niya iyon na parang unti-unti niyang kinikilala ang sariling pinagmulan. "Ate Mireya," Tawag niya nang makitang dalaga. "Kapag po ba may taong nawala ng matagal, pwede pa rin po bang maging pamilya ulit?" Umupo si Mireya sa tabi niya. "Minsan, oo, pero hindi porke bumalik ang tao, automatic na mawawala ang sakit. Kailangan pa rin niyang patunayan na kaya na niyang manatili." "Si Papa Caspian po ba? Kaya niyang manatili?" Tumingin si Mireya sa kabilang bahagi ng hardin kung saan naroon si Caspian Veltras, kausap si Dr. Samindra Veloso. Hindi ito nakasuot ng mamahaling coat ngayon, simpleng polo lang at maong. Wala siyang kasamang assistant, walang bodyguard na nakapaligid. May hawak lang siyang maliit na notebook kung saan isinusulat niya ang mga payo ng doktor tungkol sa kung paano lumapit sa batang dumanas ng matagal na takot. "Hindi ko alam ang lahat, Tobin," sagot ni Mireya. "Pero nakikita kong sinusubukan niya." Saglit na natahimik ang bata. "Natakot po ako nung sinabing anak niya ako. Akala ko kapag may papa na ako, kukunin niya ako palayo sa inyo." Napangiti ng malungkot si Mireya. "Hindi kailangang mawala ang isang tao para magkaroon ka ng isa pa. Pwede po bang pamilya ko kayong dalawa?" Hindi agad nakasagot si Mireya. May bigat na bumara sa dibdib niya. Sa simpleng tanong ng bata, naroon ang takot na baka kailangan niyang pumili.
Ang totoo, ganun din ang takot ni Mireya. Baka kapag tuluyan ng natanggap ni Tobin si Caspian, hindi na siya kailangan. Baka ang papel niya sa buhay ng bata ay pansamantala lang, tulay lamang papunta sa tunay nitong pamilya. Pero nang tumingin siya kay Tobin, nakita niya ang batang minsang nanginginig sa ulan, ang batang nagtago sa likod niya sa harap ng ama, ang batang nangarap na kahit minsan ay maging pamilya siya. Hindi niya kayang sagutin ito ng kasinungalingan, pero hindi rin niya hahayaang matakot ito. Kung pipiliin natin ang isa't isa araw-araw, sabi niya, pwedeng-pwede. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan ng umusad ang mga kaso laban kina Odette Manalastas at Brando Silayan. Lumabas sa investigasyon na ilang taon nilang kinurakot ang perang ipinadadala ni Attorney Beltran Suyat para sa pangangailangan ni Tobin. Gumamit si Brando ng peking resibo, pinalitan ng ilang dokumento sa barangay at tinulungan si Odette na palabasing sapat ang pangangalaga sa bata. Si Odette naman, sa kabila ng lahat ng iyak at palusot, hindi na nakalusot ng harapin ng mga ebidensyang matagal niyang itinago. Sa hearing, unang pagkakataong nakita ni Tobin si Odette na walang sigaw. Nakaupo ito sa kabilang bahagi ng silid, hindi na pulbos at yabang ang dala, kundi pagod at takot. Hindi pinilit ni Caspian na humarap si Tobin, ngulit sinabi ng bata na gusto niyang makita kahit sandali. Anak, hindi mo kailangang gawin ito, sabi ni Caspian, halatang nag-aalala. Tumingin si Tobin sa kanya. Hindi po para sa kanya, para po sa akin, para malaman kong tapos na akong matakot. Nasa tabi niya si Mireya nang pumasok sila sa silid. Si Dr. Samindra ang naroon din, handang umalalay kung biglang umatras ang bata. Nang makita ni Odette si Tobin, napayuko ito. Tobin, mahina nitong sabi. Patawarin mo ako. Nahihirapan lang ako noon. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Matagal na tumingin si Tobin sa kanya. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak, ngulit hindi rin siya nagkunwaring madaling burahin ang lahat. Alam niyo po ang ginagawa niyo, kasi kapag may ibang tao, mabait kayo sa akin. Ibig sabihin, alam niyong mali kapag walang nakakakita. Natahimik si Odette. Hindi ko po kayang patawain kayo, pero ayoko na rin pong dalhin kayo sa puso ko araw-araw. Pagod na po ako. Napaiyak si Mireya sa tahimik na paraan. Hindi uyon luhang puno ng awa kay Odette, kundi luhang galing sa pagkakita sa isang batang unti-unting bumabawi ng sariling boses. Hindi nagtagal, nahutulan si Brando sa mga kasong may kinalaman sa falsification at pandaraya. Si Odette naman ay naparusahan sa pang-aabuso at paglulusta ng suporta para sa bata. Hindi naging malupit si Caspian sa paraang mapaghiganti. Pinili niyang ipaubaya sa korte ang lahat, ngulit malinaw niyang sinabi sa harap ni Attorney Beltran. Hindi ko kailangan ng paghiganti, kailangan ko ng hustisya para sa anak ko. Samantala, si Fiorenza Lucano ay unti-unting nawala sa mga charity circle matapos lumabas na ang peking article na ipinakalat kay Mireya ay nagmula sa isang PR assistant na konektado sa kanya. Hindi man siya nakulong, nawala ang tiwala sa kanya ng maraming sponsor. Ang dating babaeng sanay pumasok sa mga silid na pinupuri ay natutong maramdaman ang bigat ng mga matang hindi na humahanga. Isang araw, bumisita siya sa opisina ni Caspian. Naroon si Mireya, inaayos ang mga dokumento ng mga batang papasok sa scholarship program. Mireya, sabi ni Fiorenza, mas mababa ang boses kaysa dati. Hindi ko hihingin na magpanggap kang okay lang ang ginawa ko. Tumigil si Mireya sa pagsusulat. Nasanay ako ang pinapakinggan. Pagpapatuloy ni Fiorenza. Nang dumating ka, nakita ko kung paano ka tinigyan ni Caspian. Hindi dahil sa ganda, hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa tiwala. Nainggit ako. Nasaktan mo ko. Simpleng sagot ni Mireya. Alam ko. Pero mas masakit sana kung naniwala ako sa sinabi mong tungkol sa akin. Napayuko si Fiorenza. Hindi niya nakuha ang kapatawarang hinahanap niya, ngunit nakuha niya ang katotohanang kailangan niyang marinig. Umalis siya ng tahimik,
Dala ang unang aral na hindi lahat ng nasira ng inggit ay maibabalik ng isang paghingi ng tawad. Si Junver Maladazo naman ay mas matagal bago nakalapit. Matapos kumalat ang buong katotohanan, nawala ang tapang niyang magbiro. Ilang linggo niyang iniwasan si Mireya sa palengke. Ngunit nang malugi ang kanyang tindahan ng isda dahil sa maling pautang at bisyo ng barkada, si Aling Vivina pa ang unang nagpaalala sa kanya. "Hindi ka masamang tao, Junver," sabi ng matanda. "Pero kapag hinayaan mong inggit ang magmaneho sa'yo, dadalhin ka niyan sa bangin." Isang hapon, lumapit siya kay Mireya habang abala ito sa pagbili ng gulay para sa feeding program ng foundation. "Mireya," tawag niya. Huminto ang dalaga. "Pasensya na," sabi niya. Walang biru sa boses. "Ang sama ng mga sinabi ko. Hindi dahil naniwala akong masama ka, kundi dahil nasaktan ng pride ko na umaangat ka habang ako paikot-ikot pa rin." Tumingin si Mireya sa kanya. "Junver, hindi ko kasalanan kung pinili kong lumakad." Tumanggo siya. "Alam ko, at hindi mo rin kasalanan kung naiwan ako." Hindi naging gaya ng dati ang samahan nila, ngunit hindi rin ito nagtapos sa galit. Minsan, ang pagpapatawad ay hindi pagbabalik sa dating lapit, kundi pagbitaw sa bigat para makapagpatuloy ang bawat isa. Lumipas ang mga taon. Hindi mabilis, hindi parang montage ng kasiyahan, kundi puno ng tunay na araw-araw na pagsubok. Si Tobin ay dahan-dahang natutong matulog nang hindi nagtatago ng pagkain. Natutong humingi ng tulong nang hindi natatakot mapagalitan. Natutong tawagin si Caspian na Papa isang gabi matapos itong manatili sa tabi niya habang nilalagnat siya. Hindi iyon planado. Nasa kwarto si Tobin, mainit ang noo, habang binabasa ni Caspian ang paborito nitong libro. Nang antukin ng bata, mahina nitong sinabing, "Papa, nandyan ka ba bukas?" Natigilan si Caspian. Ilang taon niyang hinintay ang salitang iyon, ngunit nang dumating, hindi siya umiyak ng malakas. Pinisil lang niya ang kamay ng anak. "Nandito ako bukas," sagot niya, "at sa susunod pang bukas." Si Mireya naman ay nagpatuloy sa pag-aaral. Sa tulong ng scholarship na hindi niya tinanggap bilang limos kundi bilang oportunidad, nakapagtapos siya ng kursong social work. Hindi naging madali ang pagsabayin ng trabaho, pag-aaral at emosyonal na bigat ng mga batang hinaharap niya sa foundation. May mga gabing umiiyak siya ng pagod. May mga araw na pakiramdam niyang hindi sapat ang kaalaman niya. Ngunit bawat batang natulungan niyang ngumiti muli ay paalala kung bakit siya nagsimula. Si Aling Vivina ay naging opisyal na food supplier ng Veltraz Children's Haven. Ang dating maliit na karinderyang halos malugi ay lumawak. Hindi sa marangyang paraan, kundi sa marangal niya pag-unlad. Si Mang Salo naman ay naging school shuttle driver ng ilang batang benepisyaryo. Nilagyan ni Caspian ng maayos na preno, bagong upuan at bubong ang tricycle nito, ngunit tumanggi ang matanda na palitan ng lumang busina. "Yan ang swerte ko. Kapag pinindot ko yan, alam ng mga bata na susunduin ko sila." Si Teacher Calista naman ay naging education advisor ng foundation. Tumutulong gumawa ng programa para sa mga batang nahuhuli sa klase dahil sa problema sa bahay. Si Dr. Samindra naman ay nanatiling gabay sa healing program, tahimik ngunit mahalagang bahagi ng kanilang binuong komunidad. Dumating ang araw ng graduation ni Tobin ng elementary. Hindi na siya ang batang marumi ang uniforme at sira ang sapatos. Nakasuot ng toga, may medalya sa dibdib at may mga matang hindi natakot tumingin sa maraming tao. Nasa harap ang buong pamilya niyang pinili ng buhay. Si Caspian na halatang pinigigilan ng luha. Si Mireya na may hawak na panyo. Si Aling Vivina na dala pa rin ng baong pansit. Si Mang Salo na nakabarong na medyo masikip ang tiyan. Si Teacher Calista, Dr. Samindra, Nereo at Attorney Beltran. Nang tawagin si Tobin para magbigay ng maikling talumpati, huminga siya ng malalim gaya ng itinuro sa kanya noon. "Dati po, akala ko ang pamilya ay yung mga taong kasama mo sa bahay. Pero natutunan ko po na minsan may kasama ka nga sa bahay pero mag-isa ka pa rin. At minsan, may taong hindi mo kadugo pero unang makakapansin na nanginginig ka na pala sa ulan." Napaluha si Mireya. Tumingin si Tobin kay Caspian.
Ang papa ko po, matagal akong hinanap. Hindi niya nabawi ang mga taon na nawala, pero araw-araw niyang pinapatunayan na hindi na niya sasayangin ang mga susunod. Napayuko si Caspian. Hawak ang lumang litrato ni Liora sa bulsa ng kanyang coat. Pagkatapos, tumingin si Tobin kay Mireya. At si Ate Mireya po, hindi niya ako iniligtas dahil kilala niya ang tatay ko. Iniligtas niya ako noong akala ng lahat, isa lang akong batang walang makakapansin. Kaya kung may pangarap po ako ngayon, gusto kong maging abogado balang araw. Para sa mga batang hindi pa kayang magsalita. Para walang batang kailangang maghintay sa ulan ng mag-isa. Tumayo ang mga tao at pumalakpak. Hindi iyon palakpak ng mayayamang bisita sa gala. Iyon ay palakpak ng mga gurong nakakita ng pagbabago, ng mga magulang na naantig, ng mga batang nakaramdam na may pag-asa rin sila. Pagkatapos ng graduation, dinala ni Caspian sina Tobin at Mireya sa dating eskinita sa likod ng palengke. Hindi para balikan ng sakit, kundi para alalahanin kung saan nagsimula ang lahat. Naroon pa rin ang kalsadang tinatawiran noon ni Tobin. Naroon pa rin ang kanto kung saan siya unang inalayanan ni Mireya. Ngunit ngayon, hindi na siya nakayuko. Hawak niya ang kamay ni Caspian sa kanan at ang kamay ni Mireya sa kaliwa. Ate, sabi ni Tobin, dito mo po ako unang sinabayan. Oo, sagot ni Mireya, at muntik ka pang mabangga noon. Ngumiti ang bata. Buti na lang po makulit kayo. Hindi ako makulit. Maingat lang, napatawa si Caspian. Kung hindi siya laging maingat, baka hindi kita nahanap. Tumingin si Mireya sa kanya. Sa paglipas ng panahon, naging malalim ang respeto nila sa isa't isa. Hindi minadali ni Caspian ang kahit na anong hindi dapat madaliin. Hindi niya ginawang kabayaran ang kabutihan ni Mireya. Sa halip, binigyan niya ito ng puwang para lumago sa sarili nitong lakas. At si Mireya naman, hindi ginamit ang tiwala ni Tobin para palitan ng ina nito o ang ama nito. Nanatili siya bilang ilaw. Hindi nagmamay-ari, hindi nang aagaw, kundi gumagabay. Makalipas pang ilang taon, formal na binuksan ng Liora Veltraz Scholarship and Child Protection Program, pinangalan sa ina ni Tobin. Si Mireya ang naging pangunahing tagapamahala nito. Sa araw ng pagbubukas, hindi siya nagsuot ng magarang damit. Simple pa rin siya, ngulit may dignidad sa tindig. Sa likod niya ay larawan ni Liora, at sa harap niya ay dosen-dosenang batang bibigyan ng pagkakataon na makapag-aral at makapagsimula muli. Sa kanyang maikling mensahe, sinabi niya, hindi lahat ng batang tahimik ay walang sinasabi. Minsan, hinihintay lang nila kung sino ang makikinig. At hindi lahat ng pagtulong ay kailangan ng malaking pangalan. Minsan, nagsisimula lang ito sa pagsabay sa isang batang mag-isang tumatawid. Sa huling bahagi ng kwento, isang bagong umaga ang sumikat sa San Isidro. Unang araw ni Tobin sa high school. Mas matangkad na siya ngayon, may bagong bag, maayos na uniforme, at mukhang kinakabahan sa panibagong paaralan. Ngunit kakaiba na ang umagang ito sa lahat ng umagang nagdaan. Hindi na siya mag-isang naglalakad. Sa kaliwa niya, naroon si Caspian. Hawak ang lunchbox na siya mismo ang nagpumilit ihanda kahit hindi pantay ang hiwa ng sandwich. Sa kanan niya, naroon si Mireya, bitbit ng ilang forms para sa scholarship applicants na dadaanan niya mamaya. Sa likod nila, bumusi na si Mang Salo habang sakay ang ibang batang papasok din. Sa malayo, kumakaway si Aling Vivina, hawak ng isang supot ng mainit na puto. Ate Mireya, sabi ni Tobin habang papalapit sila sa gate, hindi niyo na po kailangan akong ihatid araw-araw. Malaki na ako. Ngumiti si Mireya. Alam ko, tumingin si Caspian sa anak. Pero minsan, ang paghahatid ay hindi dahil hindi mo kayang lumakad mag-isa. Minsan, paraan lang ito para ipaalala na may kasama ka. Hindi nagsalita si Tobin, ngunit ngumiti siya. Isang ngiting malayo na sa batang nanginginig sa ulan. Pagdating sa gate, huminto siya. Humarap kina Caspian at Mireya at yunakap silang dalawa. Salamat, bulong niya. Sa paghahanap sa akin, sa hindi pag-iwan sa akin, at sa unang pagkakataon, walang takot sa kanyang boses. Pumasok si Tobin sa paaralan na mataas ang ulo, dala ang sariling pangarap, sariling lakas, at pamilyang hindi man nabuo sa dugo lamang ay pinagtibay ng pagpili, paninindigan, at pagmamahal.
Si Mireya ay nanatiling nakatayo sa labas ng gate. Pinagmamasdan ng batang minsan niyang sinamahang tumawid sa kalsada. Noon, akala niya, simpleng kabutihan lang ang ginagawa niya. Hindi niya alam na sa bawat hakbang na sinabayan niya si Tobin, sinasagip din pala niya ang dating batang Mireya sa loob niya. Ang batang minsang naghintay, nagutom, natakot, at nangarap na sana may huminto rin sa kanya. Ngayon, hindi na siya naghihintay sa taong umalis. Hindi na siya nakakulong sa buhay na puro kakulangan. Nahanap niya ang isang pamilyang pinili siya. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil totoo ang puso niya. At sa bayan ng San Isidro, kung saan dati ay may batang mag-isang tumatawid at dalagang halos walang maibigay kundi malasakit, nagsimula ang isang programang nagligtas sa marami pang Tobin, mga batang tahimik, mga batang napabayaan, mga batang naghihintay ng isang kamay na aakay sa kanila. Dahil minsan, ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ay hindi nagsisimula sa yaman, kapangyarihan, o malaking pangako. Minsan nagsisimula lang ito sa isang taong handang sabihing, "Halika, sasamahan kita."